Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo. At kung taga saan kayo, maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Hapong-hapuna ang tatlo at hinang-hina sa labanang nagaganap, lalo pa nang gamitan sila ni Kalib ng palipad hangin. Dahilan para maisatatwa sila sa kinapwepwestuhan at hindi nakakilos. Dumagundong naman ang malakas na halakhak ni Kalib sa buong kagubatan. Parang ipinagdiriwang na agad nito ang pagkapanalo sa laban. Muli itong umusal ng isang malakas na orasyon at muling sumulpot kung saan-saang bahagi ng kagubatang ang laksa-laksang mga daga, mga alupihan, alakdan at iba pang mga makakamandag na hayop. Habang pinaiikutan naman sila ng mga alipores nitong aswang. Nasukol sila ng mga iyon at paniguradong wala nang magiging kawala. Ito na nga yata ang magiging katapusan nila sa matalim na kuko ng halimaw na si Kalib. Hapong napayuko naman si Kadyo at agad humingi ng tawad sa dalawang elementong kanyang kakampi. Dahil anya ay hindi sapat ang nalalaman niyang kakayahan laban sa mga halimaw para ipagtanggol ang mga ito. Parang nakaunawa naman ang mga iyon at sinabing ikanasisiya nilang nakasama siya hanggang sa katapusan ng laban. Tanda raw na isa siyang taong may mabuting puso sa kabila ng pagiging tamad niya at batugan. Kaya daw siguro siya ang pinili ng mutya ng bulalakaw para maging taga-pangalaga dahil nakita nito ang kanyang abilidad at katangian. Katangiang may malaking pagmamalasakit at pagmamahal sa ibang nilalang at mga kababaryo. Ngunit natigilan sa pag-uusap ang tatlo nang puyugin na sila ng mga makamandag na mga hayop. Sa dami nga ng mga iyon ay halos matabunan na sila, pero nakasisilaw at nakapapasong liwanag ang nagpatalsik sa mga iyon. Nagmumula ang liwanag sa mismong katawan ni Kadyo. Isang napakalakas na presensya ang nagmumula sa katauhan nito, kasabay ang pag-aangatan ng mga bato at iba pang bagay sa kanilang kapaligiran. Ramdam na ramdam ng lahat ng nandun ang malakas na kapangyarihang nagmumula sa kanyang katauhan. Kahit mismong si Kadyo at nahihiwagaan din sa nangyayari sa kanyang sariling katawan. Ito na nga ba ang tunay na kapangyarihan ng mutya ng bulalakaw? Nabakas naman sa mukha ni Kalib ang pagkataranta. Agad nitong pinukol ng
iba't ibang malalakas na orasyon at salamangka si Kadyo. Pero parang may maliwanag na rayos ng apoy na humahadlang at tumatalbog lang sa kawalan ang bawat ibinabato niya ditong itim na kapangyarihan. Sa isang pagkumpas lang ng palad ni Kadyo ay tumilapon din sa malayo ang mga alipores nitong aswang. Bahag ang mga buntot ng mga iyon, ngunit muli ring sumugod, kaya hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Kadyo na mabuhay pa ang mga hinayupak na aswang. Sa isang kisap mata ay nakamamanghang naglutangan ang mga iyon sa hangin, at sa ere ay may malakas na puwersang tila pumiga sa mga katawan ng mga ito. Lahat ng nagaganap ay kontrolado ng isipan ni Kadyo. Tila may nagdidikta sa kanya ng nararapat gawin. Sumusunod lang ang katawan niya sa dikta ng kanyang isipan. Anupat namula ang lupa sa pulang likidong napiga sa katawan ng mga aswang. Isa-isang bumagsak ang mga iyon sa lupa na wala ng mga buhay at tuyot na tuyot, hanggang sa iisa-isang umapoy at natupok. Naalarma naman si Kalib sa nakitang nangyari sa kanyang mga alagad. Hindi ito makapaniwala na napakalakas pala ng kapangyarihang taglay ng mutya ng bulalakaw, at batid niya sa sariling anumang sandali ay pwede siyang matalo ni Kadyo sa labanan. Manghang nakapanood naman ang dalawang elemento. Nagagalak silang makita ang tunay na lakas ng mutya na siyang magliligtas sa kanilang dimensyon. Ganun na rin sa Baryo Masinloc. Ngunit isang mapanganib na hakbang muli ang ginawa ni Kalib, dahil nadihado na ito sa labanan. Parang ipo-ipo ito sa mabilis na nalapitan si Luningning at agad tinutukan at mahabang kuko sa leeg. Ngising aso pa ito nang muling titigan si Kadyo. Sa mabilis na sandali ay nagbagong anyo muli ito tungo sa pagiging aswang na asbo, at agad nitong sinagpang ang katawan ng babae. Ipinagwagwagan hanggang sa humiwalay sa dalawang bahagi ang katawan. Sa mabilis na sandali ay nagawa nitong kilitin ang buhay ni Luningning sa harapan ng hindi makahumang si Kadyo. Inihagis pa nito ang walang buhay nitong katawan sa harapan ng asawa. Pagkatapos ay nakakalokong ngumisi habang tumutulo ang masaganang dugo sa bunganga. Halos mabaliw naman si Kadyo sa bilis ng pangyayari. Ang kanyang mahal na si Luningning ay parang isang hayop lang na niluray ang katawan ng hinayupak na halimaw. Hiyaw ng hiyaw si Kadyo sa panghihilakbot sa sinapit ng asawa. Parang sasabog ang dibdib niya sa matinding galit at puot, pero mas lalo na sa kanyang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang asawa sa kabila ng taglay niyang mutya. Napakademonyo nga pala ng halimaw na kanyang kalaban. Noong una ay ang tatang niya
ang pinaslang nga. Mga ito ngayon naman ay ang walang kalaban-laban niyang mahal na asawa. Pumalahaw sa matinding galit si Kadyo. Nag-uumapoy ang puso niya sa paghihiganti. Hindi niya hahayaang mabuhay pa ang katulad nitong halimaw. Gusto niyang pinuhin at gutayin ito sa maliliit na piraso. Isinusumpa niya sa harapan ng bangkay ng kanyang asawa na pupuksain niya ang halimaw na aswang sa malagim rin na paraan. Kasabay ng sagad sa langit niyang muling pagsigaw ay ang muling pag-aapoy ng kanyang katawan, mas mainit at mas naglalagablab. Pagkatapos ay mabilis pa sa hangin ang ginawa niyang pagsugod sa halimaw. Pinatikim niya ito ng lakas ng kanyang kapangyarihan. Sunod-sunod niya itong pinaghahataw ng kanyang latigong apoy na walang kapaguran. Kasing bilis ng hangin ang kanyang mga pagkilos. Wala siyang pakialam kung mauubos ang mga buong lakas niya. Mapaslang lang ito. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.